Good afternoon, good morning, good evening. Naunang good morning. Doon tayo sa yung balita ngayon na kaguluhan sa Iran. Yung Prime Minister ng Iran, hindi ko alam kung nasa Lebanon. Pero nakita nila, alam ko doon dumaan eh. Papuntang Russia. Ang problema, pagdating doon sa Russia, ang gagawin lang ni Putin, bibigyan lang siya ng bahay. Yun lang, wala na. Kasi si Putin, parang China, kakampi ka niya kung may kailangan siya sa'yo na maibibigay mo. Ngayon, kung wala ka ng silbi sa kanya, yung mga kailangan niya hindi mo maibibigay, hindi ka niya tutulungan. Kasi si ano rin ang nung nakipagkaibigan yung Russia sa kanila, yung Iran na nagsusupply ng mga drone sa Russia, sila nagsusupply. Pero wala, hindi rin gaanong effective. Yung namatay sa Iran, ang grabe, yung mga nagpoprotesta, pinagbabaril, bata, wala silang pinipiling edad, tapos ang matindi pa dito, yung mga health worker, binabaril din nila, para katwiran nila para hindi daw gamutin yung mga nag-rally. Tapos, ang sabi pa ng leader nila, sinisisi si Trump, kaya daw, kaya daw nagkaganon yung mga tao. Sinusulsulan daw ni Trump. Kasi kung hindi naman si Trump ang pangulo ng Iran eh. Kung magaling kang leader, kahit anong gawing sulsul sa'yo ng ibang tao, ba't mo susundin? Maganda yung ginagawa ng leader mo. Ba't mo susundin yung ibang tao na galit sa leader mo? Ginawa nung leader nila, pinaputokan yung mga nag-rally. Ang daming namatay. Delikado na talaga sa Iran. Nag-warning si Trump sa Iran tsaka si Netanyahu. Warning sila. Una si Netanyahu, sabi ni Netanyahu, tigilan nyo yung pagbaril sa mga tao, nag-rally. Sinabi din ni Trump, sabi naman ni Trump, oh, ngayon, you better start shooting because we'll start shooting too. Ganyan lang sinabi ni Trump. Simple, pero totoo yun. Kaya yung mga nandiyan sa Iran, ewan ko lang kung may Pilipino pa yata. Meron po, hindi pa na-likas yung mga Pilipino dun. Yung, nung inano nila yung Venezuela, sinasabi nila na si Trump daw, inuumpisa ng gulo, mahilig magulo. Yun yung pinapalabas ng mga media ng China. Si Trump daw, yung mga pakikipagkaibigan ng ibang bansa, ginugulo niya. Tapos si Trump daw gusto lang puro gulo. Makapangyarihan kang bansa, it's 4:30. May humingin tulong sa'yo, anong gagawin mo? Tulong ka. Pero hindi sa paraan na may mamamatay. Ayaw ni Trump nang may namamatay. Gusto niya magtagumpay sa plano niya na walang namamatay.
Nakuha niya yung presidente ng ano, Venezuela. O ang ginawa, nilitis sa New York. Yung mga binalaan na bansa ni Trump, gagawin niya yan. Nung nahuli na nila, may bagong pangulo yung ano, yung Venezuela. Sa balita, hindi ko lang kung AI yun. Sa balita sinasabi nung bagong leader ng Venezuela, kung gusto daw ni Trump ng gulo, sige, gulo daw. Pero bakit sa balita sa Amerika, kitang-kita, nagpapasalamat yung bagong leader ng Venezuela sa ginawa ni Trump. Maraming nailigtas. Hindi lang sa bansa nila, sa ibang lugar din dahil sa drug cartel. Matindi yung ano yun, pangulo yun. Yung cartel ng droga niya napakalawak. Yung China, kita mo walang nagawa. Yung Russia, wala ring nagawa. Ando dun sila nung nilusob yun ni Trump. Patay Malaysia. Yung balik tayo sa Iran. Nung nag, nagbanta si Trump na ganun, ayun nga, tumakas naman yung ano, yung leader ng Iran. Dati ang isinisigaw ng mga tao doon sa Iran, ano, I hate America, tapos yung mga tao ng Amerika, pinupunit nila, sinusunog nila. Pero ngayon, nakalagay, habang nag-rally sila, Trump, help us. Uh, Kahit ganyan yung ugali ni Trump, mukhang yan. Talagang ayaw niya na may na sasaktan, ayaw may nasusugatan. Hanggat maaari, daan sa usapan, pag-usapan. Kung pwedeng daan sa usapan, pag-usapan. Ito mo yung ginawa ng ano, ng Venezuela, ay ng Panama. Kasi nagulat yung mga Chinese community doon. Bakit daw winasak yung merong tulay, may basta boundary yun eh, China. Tapos yung tulay, may ano, winasak nila yon. Ang ano ng Chinese, kinondemn nila yung nagsira. Eh, simbolo doon ng pakikipagkaibigan. Pero ang totoong plano ng China, kumuha ng pwesto doon. Gusto nila makuha yung Panama Canal. Sila ang mag-control. Ang Panama Canal, doon dumadaan yung mga barko na ayaw pang umikot palabas ng Europe. Ay, papuntang Europe. Iba palabas. Doon dumadaan. Ang gumawa ng Panama Canal, Amerikano, mga Amerikano, matagal na. Binigay lang sa Panama kasi bansa nila yon. Sa inyo yan, huwag niyo ibibigay kahit kanino. Sa inyo lang yan. Kayo mamahala yan. Anong ginawa nung ibang leader ng Panama? Hinayaan nila magkaroon ng pwesto yung Chinese doon. May mga nagtatrabaho mga Chinese na doon. Ang gusto na nung tumagal, hindi pa yata presidente si Trump nun. Ano, mapunta na sa Chinese yung Panama Canal. Kaya nung pag-upo ni Trump, inasikaso niya yan. Nag-ano rin siya noon, nagsabi siya na huwag niyo ipahawak sa mga Chinese yan. Yung Panama Canal, may usapan ng Amerika at saka Panama na sa inyo yan. Walang ibang pwedeng umangkin yan. Sa inyo lang yan. Hindi pwedeng kami, hindi pwedeng China. Sa inyo lang yan. Eh, ang gusto pa rin ng China, makikipagkaibigan sila.
kumbaga sa ano, ginagapang nila, unti-unti nilang sinasako. Yun yung style ng China, tulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Inunti-unti nila, nakikipagkaibigan. 'Pag nagpautang, kasi kung pakikipagkaibigan, bakit ka nagpapautang? Kung makikipagkaibigan ka, kailangan ng tulong ng kaibigan mo, bigyan mo, hindi utang. Pakikipagkaibigan ba yung gano'n? Tulad nung ginawa ni Digong, nakipagkaibigan sa China. Hindi natin alam kung anong usapan nila dun. Gentleman's agreement. Eh, ang China, notorious yan sa panloloko. Hangga't meron silang makukuha doon sa bansa, andiyan yung mga drama nila. Patuloy lang silang manloloko. Sana mga sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Hangga't maaari kung pwedeng iwasan, makikipagkaibigan ka hanggang dun lang. Tamang pakikipagkaibigan ng Russia tsaka China doon sa ibang bansa na nalusob na ng Amerika. Wala naman silang ginawa. May pabanta-banta pa. Wala rin nagawa. Yung pinagmamayabang ng mga jet fighter, mga barko ng China, ng Russia. Yung China wala. Kahit sa air-to-air combat eh. Samantalang doon sa China, ipinalabas nila, napabagsak nila yung pinaka mahal na eroplano ng US, jet fighter ng US. Hindi naman totoo eh. Meron silang kinakabit dun na ano eh, device sa jet fighter ng piloto ng China. Tapos parang binabaliktad nila yung pangyayari eh. Sayang, sayang ang galing ng China sa mga ganun, kaya lang masyadong gahaman yung leader nila. Yung bansa nga nila eh, ang gaganda ng pinapakita sa TV. May mga magagandang sali. Pero ang katotohanan, natatakpan nila yung isang lugar doon na puro talaga mahirap. Tinago nila sa malalaking building. Tinakpan. Magpipicture ka, makikita mo siyempre yung magagandang building. Pero yung kabulukan nakatago sa likod. Ang sakit lang doon, yung mga Chinese people, iba, nagrereklamo na pero marami pa rin naniniwala sa ano eh, sa propaganda ni Xi Jinping o Jimpoy. Xi Jinping. Next week siguro baka yung ano rin yung leader ng Pakistan, Pakistan yata, leader ng Pakistan din yata. Nakikipagkita kay Trump para magpasalamat. Halos 10 milyon yung nailigtas ni Trump eh. Sa Venezuela, ang dami rin nailigtas. Kaya nga nagpapasalamat yung bagong pangulo ng Venezuela. Alam mo anong sagot ni Trump? Wala lang, wala yun. Pag, ano lang, basta pabutihin nyo lang. Kayo ang leader niyan. Gumawa kayo ng paraan para hindi magalit yung mamamayan nyo. Siguro kung, tamoy, dati nung si Digong yung presidente, nakikipagkaibigan si Trump, binastos ni Digong. Pamura-mura pa siya. Oh, buti na lang. Hindi natin nagkaibigan yung Russia at lalo na yung China. Okay, makipagkaibigan hanggang doon lang. Wala kang kukuhaning likas yaman ng Pilipinas. Mahirap nung kaibigan mo, ninanakawan ka. Sige po, paalam na po.